Oh, speaking of pastor, pakinggan naman natin mga bossing. Yung sinabi ni Robin Padilla, ito na lang matinusunador. Ni Vice President Robin Padilla dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang sabi niya, sa panggigipit kay pastor ay dala lang ng politika. Pasok? Politika ang dahilan kung bakit nakararanas ng Banatbay, mag-live ka ha, agahan mo 12:30. Si Banatbay. Inaantok daw, hindi ka pwede antukin. Matatapos na to, bilisan ko na. Eto na, pasok. matinding panggigipit si Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Ito ang sagot ni Senador Robin Padilla nang tinanong, Si Banatbay gising. Gising Banat. Ayan, sige, i-play natin, i-play. bahagi ba ng political oppression ang iba't ibang issue at kaso na kinakaharap ng butihing pastor? Bukod kay Pastor Apollo, ay pinatawan naman ng National Telecommunications Commission ng indefinite suspension ang Sunshine Media Network International o SMNI, kung saan madalas na lumalabas ang kanyang mga programa. Yung ganitong bagay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kulay politika. Yun talaga. Kulay politika talaga yan. Ang talino mo talaga, Robin. Talagang kulay politika. As in, manchado. Kahit anong labas sa Tide, hindi na puputi yan. May kulay talaga. Kitang-kita naman, Robin Padilla. Salamat sa iyong pag-i-emphasize na talaga namang itong nangyayari kay Pastor ay politika. Kasi nga, katulad ng sinabi namin kanina, kailangan lahat ng sektor matakot nila. Una, sa mga banatero, sektor ng vlogging. Takot. Pangalawa, sektor sa mga kongresista. Tebes, natanggalan ng pagiging congressman. Naging terorista, chilling effect. Pangatlo, sa mga taong simbahan. Pastor Quiboloy. Para sa chilling effect. Para yung mga ibang religious groups, dahil narinig nila na yung Iglesia ni Cristo ay hindi rin masaya sa PI na yan, 'di ba? Naunang naglabas ang Iglesia ni Cristo na hindi sila happy sa PI. So para matakot na rin itong mga denominasyon, pati mga simbahan, at iba-ibang mga paksyon, reliyon. So tinira nila si Pastor. Grabe yung tira nila kay Pastor, talagang yung tira nila kay Pastor hindi na makakabangon. Tapos pagkatapos yan, vlogger, pastor, media, SMNI. Tatlo na yan, media, tapos congressman, 4 na. Tapos ngayon, yung huling-huli. Yung mayor, sitting mayor, ay governor pala, na ang kaso lang ay sasakyan. Samantalang di umano, ayon sa napanood ko kay Jojo de Guzman, si Fritz Diaz may resolusyon na daw na pinasususpinde dahil sa korupsyon. Hinarang ng mga tropa pits niya. Ngayon nasa posisyon pa din. Pera ng taong bayan yun, ha. Ito si Kuya Gob, walang pera ng taong bayan na dinispal ko. Sasakyan lang na pinahiram sa City Hall din naman, ibinalik din sa Hinayupak na amit na yan. Tapos iyakin. Yun ang problema natin mga bossing, ay Diyos mio. So, alam mo na politika ito. Sinaklaw na nila lahat ng sektor. Social media, multimedia, tapos simbahan, tapos Congress, tapos yung LGU, wala na. Kaya politika talaga, kumpleto na eh. Kasi alam naman natin yung mga naganap noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number 1 na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Quiboloy. Bukod sa regional trial, Hindi nila alam. Tinan mo ang Congress ngayon ay gusto magpa-imbestiga. Sabi ko, ano pang gusto niyo imbestigahan? Sinabi na ni PRD sa last na press conference tungkol sa gentleman's agreement. Status quo, wala tayong babaguhin. Kung ano yung ngayon, yun pa rin.
Anong agreement doon? Putangin na, agreement pa ni Noynoy yun. Kung ano yung agreement nila ni Noynoy, tinuloy lang. O kung ano yung napag-usapan nyo noon, ganun pa rin, walang magbabago. As in, wala. As is, where is. Putragis yan. Tingnan mo ang kagaguhan ninyo. Ha? Galit kayo sa China. Putangin na, sinusumpa nyo ang China. Kung pwede lang, tuta ng China, tuta ng China. Mga Chinese, ang tawag sa atin? Tayo daw ay mga Chinese apologists. Tayo daw ay mga traidor sa bayan dahil mas kinakampihan natin ng China. Tayo na ayaw lang namin ng gera dahil puta itong baril ko dito, lalabing 5 lang naman yung bala niyan. Paano yan makakapatay ng maraming Chekwa kapag nagkagera tayo? Pag naubos yung 4 na magasin ko, wala na, yari na tayo dyan. Ay, Diyos ko po. Oh, I forgot, lawyers. Sino pa yung mga lawyer? May mga lawyer pa ba na ano? Oh, may lawyer pa daw. O, di ba? So, yun yung sinasabi natin, mga bossing. O, ikaw naman, si Pinay taxi driver. O, ang gulo, boss Dada, ang daming background. Huwag ka nang, huwag ka nang maarte. Magdadalawang oras na yung live. Ikaw lang naman yung nagre-reklamo. Pwede ka nang umuwi. Wag nang choosy, ha? Wag nang choosy, nakikipakinig na lang. Wag nang choosy. Mamaya, wag ka maingay. Wala nang maingay. Pag natapos yung live natin, wala ka nang papipakinggan. Sigurado ako makakatulog ka na sa boring dyan. Pwede rin naman makinig dun sa mga boring, ha? Wag na masyadong, maarte. At hindi naman, hindi naman, wala namang ambag. Play. Court ay pinasisipot rin sa pagdinig ni Risa Ontiveros sa Senado si Pastor Apollo batay lamang sa mga walang ebidensyang akusasyon. Kahit ang nais ni Senator Padilla na imbestigahan ang di makatarungang indefinite suspension sa SMNI ay di pa rin natutuloy-tuloy sa kabila ng matagal na niya itong sabi nga, mag-drive ka na lang daw ng taxi. Mag-drive ka na lang ng taxi tapos kailangan tahimik ka lang mag-drive, ha? Dito sa channel natin, bawal dito ang reklamador. Kung gusto mo, ikaw na mag-vlog. Ay, Gear Falcon Studio. Si Gear Falcon Studio nagpapakulay. Hindi naman nagre-reklamo. Ikaw masyado ka reklamador. Siguro BBM supporter ka. Sige. Kung gusto nyo ng tahimik, putang ina, pumunta kayo sa simenteryo. Sigurado ko tahimik doon, kuya, kahit na matulog ka ron, walang iistorbo sa'yo. Punta ka sa simenteryo para tahimik, ayaw mo dito maingay. ihiling na imbisigahan sa liderato ng Senado. Ano na siya, yung kaso ni Pastor kasi nag-domino na. Umabot na hanggang sa SMNI, Freedom of the Press na. Isang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis, pero yung buong istasyon ng Tama! Yan. Si Ka Eric at saka si Eric nga lang talaga. Si Eric, hindi nga kadamay si Baduy dun eh. Si Ka Eric lang yun na na-meet ko dyan sa Davao del Norte. Ang bait ni Ka Eric. Apakabait ni Ka Eric. Merong isang adik doon sa Dabnor na idol siya. Sigaw ng sigaw. Alam niyo yung nag-i-spit si PRRD. Tapos may narinig kayong Duterte, yung sumigaw na ganon. Putragis, kaibigan ni yun. Kaibigan ni Ka Eric Celis yun. Nung si Ka Eric Celis, putya niya, nagaan talagang Duterte, gumaganon-ganon yun. Ang kulit nung matanda na yun. Iniwasan na nga ni Ka Eric yun. Anyways, si Ka Eric lang yung may problema. Si Ka Eric lang yung nagkamali. Kung talagang pagkakamali yung pagtatanong, nagtanong lang parang katulad kami kanina. Binabasa lang namin yung nasa teleprompter. Syempre kami, tagapaghatid lang kami ng balita ron kung ano yung lumabas dun sa tawas. Yun yung binibigkas namin. Alam naman, di namin basahin na sa teleprompter. Yung sa amin, ganun. Yung kay Ka Eric kasi, sa cellphone talaga, may nagtanong. Nagtanong lang, nakulong na nga yung mga loko-loko. Kinulong na pala ng mga loko-loko, hayop na yan, tinanggalan pa ng prangkisa. Saan ka naman? Tapos, ang mga tao natutuwa. Tangin na ibang klase. Sabi ko nga, kung pwede naman pala sanang gawin to, nung ginawa sana to ni PRRD nung time niya.
Dahil ito mga putang inang media nung time niya, lahat mga satanas. So talaga sabi ko nga sa inyo, sa dami-dami nitong nagpatong-patong na paglabag sa karapatang pantao ng mga Pilipino, tangina ganito mangyayari. 6 years. Pinagdidibatihan namin to ni Bisdak, ni Brothers Travelers, ni Coach Oli at saka ako. Optimistic sila eh. Hindi na matatapos to, hindi na matatapos. Alam mo ako, firm ako. Tapos yan, 6 years. Sabi ko, matatapos ng mga Marcos yan. Bakit? Puta, wala nagre-reklamo. Kanila media, kanila pulis, kanila sundalo, pati simbahan kanila. Tangina pati yung satanas kanila. Kaya sad to say, hindi naman tayo hihinto sa paglaban, pero sad to say sa nakikita natin ngayon, tinan mo si Alvarez lumambot. Sino na ang pag-asa natin? Diba? Sino na lang? So wala na. Antay na natin na hanggang 2028. Yun na talaga mangyayari. Kontrolado nila ngayon. Sabi nga ni Dave Tibon wala tayong kapangyarihan, wala tayong magagawa. Kasi ang tatamad nyo naman mag-like, tatamad nyo pa mag-share. Di ba? So sa totoo lang, sabi nga ni LK, naiintindihan namin na nanghihina at napanghinaan ng loob si Alvarez. Mantakin mo, akala ni Alvarez kakampi niya yung mga kakampi niya, yung pala hindi. Iniwanan siya sa ere, puta, nadimanda pa siya, madidimanda pa siya dahil dyan sa pagmamahal niya sa bayan. Puta nga na, sa susunod, wala nang magpupunta ng mga politiko dyan. Ay, thank you very much. Mr. Man 007 ha, God bless you, mabuhay ka. At sana ay mas dumami pa ang misis mo. Ayan so tapos andyan na naman ay nako, ewan ko. So ito, napakaganda na itong sinasabi ni Robin Padilla. Sinong nag-cover netong sinasabi ni Robin Padilla? Putang inang mainstream media, walang nag-cover niyan. Napakaraming media dyan sa Senado, puta ina, wala naglabas niyan, SMNI lang. Kaya wala nang matinong media SMNI. Dahil matino, tinanggalan pa ng prangkisa. Hayop na yan. Oo, mga buwisit no? Tingnan mo, sino nang nagbalita nitong sinasabi ni Kibuloy? Wag nyo yan, Kibuloy. Tungkol kay Kibuloy, wag. Putang ina yung binabayad sa atin, baka bawiin. Yung NMAX, baka bawiin. Hayop na yan. So, kung walang SMNI, paano na? Wag na kayong manood sa mainstream media. Bayaan nyo na lang na ako na kumuha ng balita doon. Tapos, dito na kayo manood. Tapos, asarin natin sila. Itong SMNI na lang ang matino. Dito sa Pilipinas, pag matino, tinatanggal SMNI na lang ang nagbabalita ng matino. Kung hindi matino yan, hindi kukunin banateros yan. SMNI lang ang sakalam, masahol pa sa hayop. Alam mo yung bulate, mas mababa pa uri nila sa bulate. Tsaka sa linta. Pakinggan pa natin si Robin. Masarap pag nakakarinig tayong ganitong balita Tanggalan. Yung mga ganun ba? Asan ang due process na naman nun? Sa totoo lang po, napakadaming issue sana na pwede nating pag-usapan sa hearing, pero wala pa po. Hindi pa na-schedule ang hearing nito. Paalala naman ni Senator Robin na hindi dapat pinangingialaman ng politika ang relihiyon. Bukod sa gagastos ng pera dito, ang gobyerno na pwede naman anyang pag-usapan ng tahimik ay marami din ang masasaktan. Nasaan ipapakulong mo, puta ina? Papakulong mo ng salita ng Diyos? Hindi naman politiko yan, hindi naging konsihal, kapitan ng barangay yan. Taina itong mamang to. Meron siyang simbahan. 8 milyon ang kanyang miyembro. Puta, ang bait-bait. Binigyan ng magandang buhay yung mga nasa King Andaim, binagong buhay. Pinag-aaral niya diyan sa eskwelahan niya kahit hindi nila karelihiyon. Saan ka makakita ng ganyan? Putay ng gobyerno, wala nang natutulungan. Yung mga tumutulong, gusto pa nilang ikulong. Sabi ko nga sa inyo, ipapanalangin ko na lang talaga, alam niyo kung bumaba na Diyos. Pagbaba ng Diyos, sigurado ako hindi kayo kasama. Namin kayo? Hindi namin kayo kasama. Pero sa batas ng tao, maaaring makakalusot kayo. Pero sa batas doon ni San Pedro, wala, hindi kayo makakalusot doon, mga hinayo pa kayo. Kaya alam niyo yung nangyayari ngayon kay
Ayoko ng pangalanan. Pero yung yung mga sakit ng mayayaman, yung sakit ng mayayaman na unti-unti ka namamatay tas hindi ka naman gumagaling, kahit na ang dami-dami mong pera, hindi ka gumagaling, tutang ina nyo, lahat kayo. Lahat kayo mararanasan nyo yan, yung diabetes, yung unti-unti, yung mga paa nyo minamanas dahil yung mga kidney nyo nabubulok. O mararanasan nyo lahat yan sa sobrang sarap ng buhay ninyo, kakanakaw ng mga pera ng taong bayan, kakakain nyo ng mga tsokolate at mga steak, mga kanin. O yan, makakarma kayong lahat, mabubulok, may mga mapuputulan pa ng paa sa inyo, may mga mabubulag. Tapos yung mga mai-stroke ng yung mata na lang ang gumagalaw. Wala na, dahil hindi naman namin kayo mapababa sa pwesto, isusumpa na lang namin kayong mga hinayupa kayo na sana isang gabi gumising na lang kayo nang hindi na kayo nagigising. Sabi nga ni Alexa, ang bad. Hindi totoo to Bad talaga na maghangad ka ng mali sa kapwa mo kung matino. Putangin na sila mga magnanakaw na pinahihirapan pa tayo, isumpa na natin lahat yan. Pagkuha nyo sana ng mga pera nyong nakatago, paglagay nyo sa bangko, tayo na sana yung nakuha nyong pera peke para makulong kayo. Ganun yan. Busy sabi nito, Diyos ko po. Napadiyos ko po si Perly. Bakit? What is the problem? Kami rin dito sa Pilipinas, napapadiyos ko po na. My goodness. Dahil sa isang leader ng malaking relihiyon ang inuusig para sa Diyos at sa Pilipinas. Subukan nyo gawin niya sa mga Muslim. Subukan nyo magpatawag. Patawag nyo si Miswari dyan o kaya si Kadapi Janjalani. Yung mga Muslim leaders, patawag nyo. Subukan lang na. Magulo rin sa mga probinsya nila. Subukan natin, ipatawag nyo yung mga yan. Tingnan ko lang kung di mga nigang mga betlog nyo.